Ito. Magandang gabi, magandang araw sa mga kapatid na nasa ibang dako ng mundo na nakikibahagi dito sa ating pagsamba dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word. Gusto kong simulan itong pagninilay sa isang kasaysayan ng isang sikat na may-ari ng oil company, ang tinatawag na Getty Oil Company. Ang founder nito ay si Paul Getty or Jetty. Siya ang founder at CEO at iba pang mga kumpanya. Namatay siya at the age of 83 ng cardiac arrest noong 1976 at iniwan niya ang kanyang kayamanan na between 3 to 4 billion dollars sa kanyang mga tatlong anak. Sabi nila siya daw yung pinaka mayaman during that time, no? Pinanganak sa United States pero pinundan niya o establish niya yung kanyang empire sa kanyang company sa London. At magaling sa languages, yung mga European languages. Alam niyang nakakaintindi ng Russian, Arabic, nakakaintindi ng Latin at Greek, at nag-asawa siya ng 5 beses at nag-divorce din ng 5 beses. Minsan sinabi niya nag-interview sa kanya, I will give all my wealth for a successful marriage. I hate being a failure. I hate not being able to make a success in marriage, of my marriage. At yun nga, tinanggap niya na ang salapi, ang pera, ay hindi kaya bilhin ang lahat. At malimit, ito yung ugat ng kawalan ng ligaya. At isa pa, no, kilala siyang kuripot. Well, kuripot para sa atin, pero mayroon din siyang paninindigan. Sabi nga na ayaw niyang magbigay sa mga charitable institutions dahil sabi niya, baka gagawin ng mga tao, ginagawa natin ng mga tao yung mga tamad. No? And he never contributed to charities. No? Sabi nga niya, mayroon yung mga nagsulat siya, and yung mga sinulat niya, even just the title of his writings, it reveals something of this man, and said, it is tough to be a billionaire, sabi nga niya. No? And yung mga libro niya, My Life and My Fortune. And another one ay How to be Rich. Isang commentary, isang write-up tungkol sa kanya ng New York Times sa kanyang pamumuhay. Sabi niya, Jetty ended his life with a collection of desperately hopeful women, all living together in his Tudor mansion in England, none of them aware of his favorite pastime of rewriting his will, changing insultingly small bequests from $209 a month to $1 and $1,167 to another.
the realization of one who reads, among other things, nitong talambuhay ni Paul Getty is that, yun nga sabi niya, I will give everything, all my wealth for a successful marriage. I hate being a failure, sabi. I hate not being able to make a success in marriage. That proves na hindi, kung problema man, sanhi man ng problema ng mag-asawa, malimit yung pera, pero hindi rin solusyon o kasagutan ng happy marriage ang kayamanan. It cannot pay, it cannot buy happiness in marriage either, sabi nga. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin yung tatlong section tungkol sa kayamanan. Yung una, yung ang kayamanan na nagiging sanhi, balakid ng pagiging tagasunod ni Kristo. Yung mga tungkol din sa isa pang aspeto ng Ebanghelyo, yung matatanggap o ng pagbabahagi ng kayamanan sa mga nangangailangan. So, iba't ibang aspeto ng turo ni Jesus tungkol sa kayamanan. Pero makikita natin na sa bottom line ng turo ni Jesus tungkol sa kayamanan ay hindi masama yung mayaman dahil sa kanyang kayamanan, kundi ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kayamanan na yan. The relationship that the rich man has towards his riches, na ginawa na niyang ang kayamanan ang may ari ng kanyang buhay. Riches became the ruler of his life instead of being the Lord of his riches. Sa pananaw na ito at sa ng buhay, napakahirap nga naman na pumasok ang Diyos sa buhay na ito. At ito nga yung malaking, siguro yung napakalaking balakid at temptation ng kayamanan. Kasi may magnet ito eh. Kagaya nung mayamang binata sa Ebanghelyo, he seemed to be a righteous person, a good person. He was in search for how to attain eternal life. At sabi nga niya na tinupad niya lahat yung mga alituntunin na yung mga commandments. He seemed to be good. No? Kaya nga yung attitude din ni Jesus, and he looked at him with mercy, with joy, no? With love. Magiliw ngang tinignan ni Jesus. But he could not detach himself from his riches because he had many possessions. The gospel says
matuwid ng tao na ito. No? You can just imagine, no, if this righteous person had difficulty already of giving up these riches, how much more for people who are unprincipled, without moral values before riches. I think that is what we see many times happening in our society, in the world. When people without values before riches, makalimutan ng lahat. Others' welfare, wala. Suffering of so many in society, wala. The common good, wala. Just to gain profit and become richer. It is just unthinkable that in the midst of pandemic, halimbawa, to enrich oneself scandalously, not an ounce of malasakit or concern. No? Pwede siguro matolerate pa siguro natin na mandaya, mangkurakot minsan yung, pero not in the midst of pandemic, billion na yung kakamkamin. That's unforgivable, I think. No? Walang kahit katiting na malasakit para sa bansa, sa gobyerno, sa mga naghihirap ngayon, ang daming namamatay. How much mo, no? Ito yung napaka sakit at na realidad ng buhay ng taong walang pinaninindigang values, moral values. Kaya yung una at pangalawang pagbasa ay they complement the gospel reading today. Yung unang pagbasa, pinahahalagaan o minumungkahi ng kahalagahan ng karunungan, wisdom, prudence. Na ang may akda, sabi niya, hiniling ko sa Diyos ang karunungan at ipinagkaloob ng Diyos. Ang karunungan na ito na nagbigay sa kanya ng panlasa sa kalooban ng Diyos na saliksikin kung ano nga ba ang tunay na mahalaga sa buhay. Na mas mahalaga ang karunungan ito kaysa ginto, ang trono, etc. At ang ikalawang pagbasa, ipinapaalala naman ang halaga ng salita ng Diyos. Sabi nga doon ay parang the Word of God is like a two-edged sword that is capable of separating the soul and the spirit, no? And enables us to discern the things of our life. No? Kaya siguro, ito yung pangangailangan sa harap ng mga bagay-bagay ng buhay. Kailangan ng karunungan nagmumula sa Diyos. Karunungan para tulungan tayong magpasya kung ito nga ba'y sa tatagumpay ng aking buhay patungo sa aking minimithing hantungan o ito'y magtatali sa akin palayo sa aking mithiin na buhay na walang hanggan. Kaya maganda itong kombinasyon nitong mga pagbasa natin na sinasabi, if we want to have that sense, true sense of things
in life, their true value, we need to ask God's Spirit wisdom and learn from the Word of God that would teach us the true values that would help us recognize which are the things that are important and essential in our life. Kaya siguro, sa misang ito, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na hilingin natin sa Kanya itong karunungang ito, the wisdom that we acquire when we listen and we value the Word of God and the values that are inherent in this Word of God. And in the frequent listening to God's Word, that we form values, Christian values, gospel values, that would help us also discern and decide which are the things that are essential for my salvation and which are not. Hilingin natin na sa ating pagtanggap muli sa Panginoon, sa Kanyang salita at ang Kanyang sakramento, ay lumago rin itong our sense of wisdom, of what is good, and be able to decide and discern the ways of God in our life and live according to His wisdom. I think we can discern things that happen in our life if we have the Spirit of wisdom, the Spirit of God to guide us. Kaya hilingin natin sa misang ito na ipagkaloob sa atin ang Espiritu ng Diyos, ng Kanyang karunungan para maging mabuti, makagawa tayo ng mabuti, makapagpasya tayo ng mabuti, at mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen.